Sunod-sunod po kasi yung putok eh. Siguro mga 6 hanggang 8, ganyan. Akala ko po may nag-ano lang ng bubong namin. May humampas na sunod-sunod. Paglabas namin po, ang dami ng tao dyan na naka-ano. Ano nakita mo? Ano nakita mo doon? Nakahiga na po yung babae na patay na, ganyan. Ito ba yung babae? Hindi ko po kilala eh. Kinilalang biktimang si Jonaliza Mendoza, 39 anyos at street sweeper umano sa lugar. Ayon sa ilang opisyal ng barangay, nakausap pa raw nila ito ilang minuto bago ang pamamaril. Nadaan na lang namin sila. Naglilinis. Nagpasalamat nga kami sa kanya. Salamat, malinis yung kalsada. Base sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, nagwawali sa lugar ang biktima nang bigla umunong hintuan at pagbabarilin ng 2 armadong lalaking lulan ng motorsiklo. Ayon sa mga pulis, dati nang nasangkot sa droga ang biktima. Yung victim is dati nang nakulong. Nakulong na rin. Nakulong na rin, kaso din na 9165. Kamakailan lang, nagsagawa ng anti-drug operation ng Taguig Police sa lugar. Posible umunong napagkamalang police asset ang biktima. Parang siya ang napapagsospechahan na nag-alpa-alpa sa nag-team. Kasi nga, dati nga rin siyang drug personality. Hindi naman matanggap ng ina ni Jonaliza ang sinapit ng anak. Bagamat minsan na umano itong gumamit ng ipinagbabawal na gamot, nagbago na raw ang anak mula nang makalabas ng kulungan noong 2020. Kung sino ka man na may gawa, sana malumantad ka, makonsensya ka. Ang hirap-hirap namin, may sakit po yung ama niya. Kumpiyansa naman ng Taguig Police na matutuntun nila ang mga salarin. Meron naman kaming person of interest na ngayon nga hinahabol. Meron namang mga witness na meron naman ng kaming mga kausap. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sa videong ito makikitang ginagawan ng pustiso ang isang pasyente sa Caloocan. Pero kapansin-pansin na walang dental chair at sa pangkaraniwang upuan lang pinaupo ang pasyente. Pag-ikot ng kamera, malalantad na sa kusina ng isang bahay lang pala ginagawa ang dental procedure. Magsasama-sama yung dubi ng niluluto mo, mga hugasin mong plato, tapos doon ka din maghahalo ng ilalagay mo sa bibig ng pasyente. Iti syempre talagang hindi naman po yun sterile. Bukod pa sa walang ilaw kaya hindi makikita ang ginagawa sa loob ng bibig ng pasyente, ang pustisong binuo sa ganitong paraan. Madaling pamakayan ng mikrobyo ayon kay Dr. Ragos. Hindi po nila yun iniluluto or hindi po yan kinukure. Kaya mga ilang araw pa lang, pagkalagay niya sa pasyente, babaho agad yan. Kaya mga ilang araw pa lang, ang mga ngipin na katabi umuuga na dahil namagana po yung gums. Isang dental technician ang naarestong suspect pero hindi siya lisensyadong dentista. Sinimula na ang dental procedure sa isang undercover agent ng datnan ng mga taga-NBI. Nang ma-recover ang ibinayad ng agent, inaresto ang babae. Kahit pa sa klinika naman ang setup, reklamo ng Philippine Dental Association sa NBI, walang lisensya ang dentista. Hindi po siya dapat namamasyente. Ang dentista naman po, kahit lisensyado ay patuloy na nag-aaral at nag-a-attend ng seminar para po madagdagan ng kaalaman. Ito po sila. Syempre po, kung underboard, hindi naman po makaka-attend ng seminar. Tumangging magbigay ng pahayag ang dalawang inaresto. Panawagan ng PDA sa mga wala o hindi sapat ang budget sa pagpapagawa ng ngipin, huwag magpaayos sa mga hindi lisensyadong klinika. Pwede po silang pumunta sa mga public health and government health center para po makapag-avail ng libreng treatment para po sa kanilang dental needs. Sa bubong ng isang bahay sa Bacoor, Cavite, napansin ng mga operatiba ang nakadapang target na inakala nilang noong una ay nakatakas na. Oy, diyan ka lang ha. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan ka lang ha. Oh, diyan ka lang. Diyan ka lang. Kitin nyo na, kitin nyo na. Isa lang yan sa 4 na lokasyong sabay-sabay pinasok ng NCRPO at PAGCOR sa Cavite at Parañaque. Sa ikalawang palapag ng isang target sa Parañaque, may nagtangka pang mag-lock ng kwarto pero napigilan siya ng mga pulis. Doon inabutan ng computer ang ilang umunoy nasa likod ng isang online casino scam hub.
Ito nga yung pinaka-workstation ng isa sa mga grupo na ni-raid ng NCRPO dito sa may bahagi ng Parañaque. Makikita natin itong mga computers ay naka-on pa na siyang ginagamit daw bilang marketing arm ng sindikato. At tulad nga nito, na kanilang binuboost itong mga ads na to para mahikayat ating mga kababayan na sumali sa kanilang online casino na direkta naman na malalaro sa mga cellphone tulad nito. Ang primary target ay si Encar Cordova, ang siyang nahuling nagtatago sa bubong sa Bacoor. Dati na siyang nakulong dahil sa investment scam ayon sa NCRPO. Ngayon lumalabas na sa online casino naman siya pumasok at sangkot daw sa pang-i-scam sa mahigit 30 online players. They were employees of Pogo before, Pogo operators. Ito, mga Pilipino, pumunta na ngayon nagsarili. And then, meron na silang mga online casino hub. Ito, yung mga bahay-bahay. In 2022, pinakamataas na earning nila is something like 200 million. Nawala rin sa kanila. Niloko na nila yung mga kliyente nila or yung nag-online sa kanila dahil hindi nila binabalik yung pera eh. Yung 200 million, sinulugan nila sa mga casino, hanggang nawala rin. Walang permit ang grupo ayon sa PAGCOR. Itinanggi naman ni Cordova na siya umanong leader ng grupo na scam ang kanilang online casino at online games. Paying po talaga. Pag nare-receive naman po yung, kumbaga, pag nag-cash out, nare-receive naman po. Maximum 100,000 po daily. Hindi po namin alam na ganun po pala yung sistema. Na license para ang kailangan talaga. This is not sanctioned by the PAGCOR, meaning illegal, no permit, no tax. Pilipino ang nag-gaming dito. Cases committed over the cyberspace, lumalaki. So it is just timely with the Chief PNP at ating pinaka-Chief Executive PBBM na nagsabi siya na lakasan natin ang ating capability on cyber investigation because of these rising cases committed over the cyberspace. Pinagkukumpiska ang mga computer at gadget, pati mga sasakyang walang papeles, na gamit ng 12 na aresto. Nahanap sila sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta. At ako naman si Emil Sumangil. Kami ang inyong saksi.